welcome ulit sa aking YouTube channel. Dito po kami ngayon sa outside ng Paris at gawain dito naggawain ng aming church. At yung ito umaga naghahanda kami ng breakfast. Mamaya meron tayong activity sa outside dito sa compound, dito sa outside ng compound ang gawain namin sa church. At naghahanda ako ng aming almusal. Ayan, nagsaing ako at magluluto tayo ng longganisa at magpiprito tayo ng talong. Ito, nagsisinangag ako ng tuyong dilis na galing Pilipinas. Sarap niya. At meron kaming prutas. Ayan, nandun pa yung prutas ng iba sa mesa. Okay guys, kita-kita tayo doon sa gawain ng Panginoon. Sigaw pa. Ayun. Saan magkakamay ka guys? Hindi na. Ang pang magkamay. Sabi ni Guy talagang napakatahimik, maganda. Place namin na pupuntahan, no? Kukulong na ako. Block. Ganda, di ba? Sarap dito kung dito ka lang, oh. Wala kang work. Pakisigaw po ang team pag napuuna. Mali ang spelling. Mali ang spelling. Mali ang spelling niya kanina to. Tapos nagkamali po niya. Baliktad yung W at E. Sa kanila po ang point. Black team, 2 points. I, the Lord, will make it happen. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Saan pong book matatagpuan ang verse na ito? Ready, set, go! Matthew! Bakit tama po ang spelling? Wrong spelling, wrong. Wrong spelling, wrong. Wrong spelling, wrong. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Bakit tama po ang spelling? Ay matatagpuan sa chapter 60 verse 22 ng anong book? When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sigaw po ang team. Isigaw po ang team. Careful po. 1 point, red team. Isaiah po. Correct spelling, red team. Christian ang red team. Christian. Papel. Yung dalawang sangkal namin mo, Please, yung mga oldies. Dapat sa ano? Wow! Dapat sali, mag-vlog ka na lang. Siya, sige, thank you. Gusto niyo po isang poses na magsasalita. Hindi, dapat yung isa hanapin na lang. Maglagay na yung mas tapos ang... Nice team! Kuya maliligaw na. Gusto na po ba kayo? Yes!
Saglit lang po para dire-diretso na tayo para makapag-swimming din yung mga bata. Na-enjoy nila. Buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus, sa buhay ni Pastor, oh God. Gagamitin mo siya. Anoint her, oh God, with your lower portion of anointing, Panginoon. At ang lalabas lamang sa kanyang dila, Panginoon, ay gagamitin mo lamang upang maging kalakasan. Upang maging kalakasan, yung mga mahihina ay magiging malakas. Ang mahigitit ang isip, Panginoon, magiging maluwag ang pag-iisip, Panginoon. Upang sa iyong kalwalhatian lamang, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa na ang bagay na ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, O Diyos. Thank you, Jesus. At ang gawa ng kaaway, sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Walang puwang ang gawa ng kaaway sa lugar. All the glory, all the praises in the name of Jesus. Amen. Isaiah 25 verse 1. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ka at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa. Buong katapatan mong isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Pagpalain sana ang salita ng Diyos. Alam po natin mga kapatid na ang ating relasyon sa Diyos ang pinakamahalagang bagay na dapat natin palaging dinedevelop o nililinang. Kasi po kung hindi mainit yung ating relasyon sa Diyos, ang lahat ng bagay sa ating buhay dahil tayo ay anak ng Diyos ay walang kabuluhan. Na? Without your love to God, everything in your life is futile. Pag sinabi po natin futile, walang kabuluhan, lahat yan ay mawawala ng saysay. Ayun. Lahat ng ginagawa ninyo sa buhay ninyo, yan, mawawala ng saysay kung ang inyong relasyon sa Diyos ay hindi mainit, hindi naka-ignite, walang apoy. Ang apoy ang ating pag-ibig kay Kristo. Dahil kung wala pong apoy ang pag-ibig natin kay Kristo, wala ring apoy ang sa isang team, may premyo. Ano kaya ang tampo ni White Lord? team! Kulang sa pagmamahal, pag-ibig mo noong una. Pwede ba yon? First love. Pwede. Eh, sinasabi sa Bible eh. Oo, nasa praise and worship team ka. Oo, ano ka, leaders ka ng church. Oo, pastor ka. Ginagawa mo lahat. Okay yan. Pero may tampo pa rin si Lord eh. Ang gusto niya bakit? Ginagawa mong lahat ng yan dahil mahal mo ang Diyos. Hindi dahil reliyon mo. Hindi dahil nandito ka sa City of the Living God, Assemblies of God. Hindi para lang masabing may reliyon ka o may pinupuntahan kang iglesia. Hindi lang para masabing hindi ka ateista. Ang sabi ng Panginoon, ayaw ko sa iyo. Ginawa mo nga yan, pero walang pag-ibig. Hindi ka na masigla. Hindi ka na masigla sa Panginoon. Pwede rin namang masigla eh. Kaya lang, wala na yung love kay Lord. It is all about duty. It's all about rules bilang mga anak ng Diyos. So sabi dito ng Panginoon, huwag nating iwan ang ating unang pag-ibig sa Kanya. Alam niyo po, lagi po ako nagsisearch how to ignite my love to God. How to improve my Christian life. Yan po lagi. No? At sa tuwing ako po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, syempre po, anong unang lalabas? Mag-aral ng salita ng Diyos, read the Bible, pray every day, join the fellowship, go in the church. Yan lagi po kapag kayo mag-YouTube. Yan po ang posible. Pero gusto ko pong i-summary, ito pong aking natutunan. What I learned from the Word of God, na sabi ko, ay, mahalaga pala ito. Gusto niyo pong marinig yung apat na yun? Apat lang, pero madali lang po. Gusto niyo pong marinig? Amen. Okay. Kapag walang nakikinig, masahabaan ko. Ang haba nitong sermon na to. Pero pag alam ko, naka-attention kayo, at kayo ay talagang by heart, and by soul, and by spirit na makikinig, ayan, madali lang po ito. Sabi sa... sana yun? Mateo
Sabi po sa Mateo 22:37 to 39, may nagtanong sa Panginoong Jesus, ano po ba ang pinakamahalaga sa lahat ng utos ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, Ibigin mo. Ang Diyos, Higit ng higit. at ibigin mo ang kapwa. okay, it is summed up into 2. Ignite your love to God and your love to the church. Forgive ourselves and others. Forgive ourselves. Forgiving others becomes easier when we start forgiving ourselves. May mga tao na kahit alam nila na sila ay nariyan ng Panginoon na nagpapatawad, hindi nila mapatawad ang kanilang mga sarili. May kakilala ba kayong taong ganon? Alam nila na they are not worthy. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit gaano kaitim ang iyong kasalanan, pwede ang paputiin ng Diyos kasing puti ng niyebe. So tayo bilang mananampalataya, kahit gaano karumi o kadilim ng ating nakaraan, kailangan natin patawarin ang ating sarili dahil pinatawad tayo ng Diyos. May mga guilty, sabihin mo sa sarili mo, pinatawad na ako ng Diyos. Yun ang unang dapat gawin ng isang tao para makapagpatawad siya sa iba. Kaya ang tao hindi makapagpatawad sa iba kasi hindi niya mapatawad ang kanyang sarili. So we have to forgive. And it is easier to forgive others kapag napatawad natin ang ating mga sarili. Habang hindi natin na-accept na tayo'y makasalanan, habang hindi natin na-accept na tayo pinatawad ng Diyos, hanggat hindi natin napapatawad ang ating mga sarili, mahihirapan tayong magpatawad sa iba. Nung binasa ko po yung libro ni Pastor Dan Espiritu, yung ating naging guest speaker about the disunity in the church, sabi niya doon sa kanyang article, doon sa kanyang libro, bakit may mga mananampalataya na umaalis sa iglesia? Bakit may mga mananampalataya na lumalayo sa Diyos? Ang isang dahilan po na inilagay niya doon, dahil sa hindi pagkakasundo-sundo sa loob ng iglesia. Aalis na lang ako. Ay, hindi ko naman kasundo yung mga kapatid doon. Hahanap na lang ako ng iglesia na kung saan kasundo ko. Hindi nyo alam, pupuntahan yung church, mas masasama ang ugali ng mga kapatiran. Kasi nga, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos subugin ng Diyos. Kaya mag-stay tayo sa church. Kasi dyan tayo inubog ng Diyos para lahat tayo ay matuto ayon sa kanyang kalooban. So that is number 1, forgive ourselves and others. Sabi sa Matthew 18:15, 17, kung magkasala sa iyong kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin mong sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkakapatid. Okay. Deal ba yan? Deal or no deal? Deal. Deal po. Mula po ngayon kapag meron tayong kasamaan ng loob at meron tayong nakitang hindi magandang ginawa sa atin ng kapatid natin, puntahan natin yung kapatid na yun. O kapatid, bakit naman ganun? Diba? Ikaw naman kapatid, kung kasalanan mo, yan, humingi ng tawad. At ang sabi doon sa verse, na ibalik mo sa dati ang pagsasamahan ninyong magkapatid. Napakahalaga po yan. To your love to God and to your love to the church, kailangan pong forgive ourselves and others. Number 2, receive and give love. Ano ang number 1? Forgive. Ano ang number 2? Receive. Love yourself. Love yourself. Receive and give love. Ano ang number 2? And love. Okay. Kailangan pong maunawaan natin na tayo ay minahal ng Diyos perfectly. Sabihin nga natin, perfectly. We just learn to love, to forgive, because God gave us love. And God forgive us. Dahil libre nating tinanggap yan sa Diyos. Mga kapatid, libre natin din yan ibigay sa kapwa natin, especially sa ating mga kapatid sa Panginoon. It costs nothing.
but it cost everything to Jesus. Tandaan natin na tayo ay natuto lang umibig, magmahal, magpatawad dahil tinanggap natin yan sa Panginoon. Kaya huwag tayong mapagod. Dahil hindi niya pinagpaguran yan. Si Jesus ang nagpagod dyan. Para hindi na tayo mapagod, umunawa, yakapin ang kamalian, yakapin ang kahinaan ng bawat isa. Hindi po mahirap kapag may apoy ang ating pag-ibig kay Kristo. Mag-aapoy din ang pag-ibig natin sa bawat isa. Amen. We have to receive and give love. Number 3, let us be accountable for our lives. Para po mag-init yung pag-ibig natin sa Diyos, lagi po nating iisipin sa lahat ng ating ginagawa, pananagutan natin sa Diyos yan. Amen. Hindi nyo pananagutan. Minsan, ito ay, bahala siya. Bahala siya. Lahat ng ating ginagawa, pananagutan natin sa Diyos. We reflect God in everything we do. Sa lahat ng ating ginagawa, walang pakialaman Diyos sa mga hindi niya ay anak. Tandaan nyo yan. Bakit yun? Bakit yun? Ay, anak ba yun ng Diyos? Ikaw, may pananagutan ka, anak ka ng Diyos. So we must remain accountable, mga kapatid. 3 po ang meron tayong pananagutan sa 3. Saan po yun? Una sa Diyos, pangalawa sa kapwa natin, pangatlo sa sarili natin. Accountable ka rin sa sarili mo. At alam niyo po ba, accountability is a gift. It is a gift. Ako po bilang nanay, accountable ako sa mga anak ko. Pananagutan ko kung anong ginagawa ko sa kanila, pananagutan ko sa Diyos. And it is a gift. Wino-work out natin yan. Yung inidisiplina natin ang ating iniisip. No? Pwede ba yun? Disiplinahin yung iniisip? Kinakausap nyo ba yung isip nyo? Kapag alam nyo mali na yung ginagawa o iniisip, pwede? Isip. Baka naman, isip-isip, walang isip. Amen. Disiplinahin po natin. Pag alam nyo di na tama yung iniisip nyo, i-control nyo. Kaya nyo yan. May Holy Spirit kayo. At ialaw natin na baguhin ng Diyos ang atin pong pag-iisip para lalo tayong magningning para sa Kanya. And God will empower us. God will empower us. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Diyos. Hallelujah. God will give you power to focus our minds on the right things. Doon sa mga tama. Sabi nyo nga tama. Tama. Pag hindi nyo ginawa yung tama, tatamaan kayo kay Lord. Gusto nyo po ba yun? Kapag tayo po ay natututong kontrolin, no, sa tulong ng banal na Espiritu, it will become easier to love God. It will become easier to love others. Ano po bang nakakaapekto sa maling pag-iisip? Anong bahagi ng katawan ang nakakaapekto sa maling pag-iisip? Mata. Dila. Eyes is the door of mind. Kapag may nakita ka, naku, di ba? Ang dami mo nang pwedeng isipin. Ay, gusto ko rin yun. Gusto ko siya. Ayun. Marites. Ganun pala siya. Mata at tenga, the parts of the body na malaki po ang nagagawa sa ating mind. Kaman sa kamunduhan, ligtas ka sa kasalanan. O, kaninong kanta yan? Freddy Aguilar. Ay, Freddy Aguilar. Diba? Bingi ka man, bulag ka man, ligtas ka sa kasamaan. Kasi nga, wala siya nakikita. Pagtatapos, mga kapatid, palakpakan, tapos na.
Dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat. Sabi nyo nga, mga bagay na karapat-dapat. Kapuri-puri. Totoo. Marangal. Matuwid. Malinis. Kaibig-ibig. At kagalang-galang. Hallelujah. So ito po, take charge of your thoughts. Pang-apat po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's continually ignite our love to the Lord and to the church. Ayan. So, tayo po mananalangin para kay Brother Maru. Kay Totoy. Yan, panalangin po natin kasi naglaro kanina, nataganan ang kanyang braso. Halika ni Totoy. Sige po. Malwalati, ikaw ang makita ang pag-ibig mo sa bawat isa. Sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat. Sa iyo ang lahat ng pagsamba at pagdakila. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Inke. Nandun si Sister Auring. Okay. Yes? Ha? Hindi. Kasama sila, ma'am. Ayo! Ang mami, akala ko mami niya. Mami mo, tsaka daddy mo. dans la rue de destination. Sa kanina, kaya kanya volante. Ito yung supermarket. Ano kaya? Kaya ganda mo, no? Kaya lubog pa yung volante. Buffet, Eat all you can. Yes. Sushi, gruyere. Ano? Yan, market. Are you sure? Oh, yes. Ito guys, dito kami mamimili sa Carrefour. Ang layo ng tinagbo namin. Dito lang pala meron. Bibili tayo ng pang ihaw-ihaw. At iba pa. Yung guys yung pinamili ko, 57 rin, 57 euro ang napamili ko ngayon. At yan, dyan na yung mga ihaw, gamit sa bahay, mangga, yan lahat na. Ito yung gaganda ng mga laman nila. Ready to barbecue. Na naman. Ready to barbecue. Nakagastos na naman. Mahirap yung barbecue eh. Walang pang ano eh. Bayang yung gastos na yun. Oh, lala! Sinong di mawiwili sa dami ng barbecue? Guys, let's eat! Kapeng mainit! Hello guys, good evening. Nandito ulit tayo sa ating video. Ano po, kain po tayo sa ating welcome ulit sa aking YouTube channel. At mag-check out na kami. Kukunin lang namin yung dineposit na 200 euro rito sa reception para makaalis na kami. Automatic isi-send sa aking account yung 200 euro kasi nagbayad ako by card, kaya by card din ang kanilang isusoli. Ito, dito kami sasakay sa kotse at idadrop na lang kami sa sa GAR. Tapos yung ano niyan, it's na pwede pa makain sa baka. Baka, kalabaw. Kaya lang walang kalabaw dito. Dating Ay, si Ami. Nag-stay pa doon din.
nag-hotel pa siya, tapos umuwi, bago nagtawagan siguro. Nagpunta sila kayo na Loki at saka Yung lalaki. kay Michelle, ang kasama niya. Au rond-point, Sir. continuez tout droit. En direction de Marne-la-Vallée, Val-Maubuée Sud. We are near from the guard. Ayan o. Ngayon sasakay kami ng metro RRA. Do not leave your luggage unattended. Por su seguridad, no se separen de sus pertenencias. Zu Ihrer Sicherheit entfernen Sie sich nicht von Ihrem Gepäck. Masarap yung mga pagkain ng manok. Oo, wala kami tinapong kanin, no?